Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Mang Aurelio. Hindi yun kulog, mas malupit, mas personal. Sa gitna ng rumaragasang ulan, ang kanyang lumang baul na gawa sa nara ay bumagsak sa maputik na lupa sa labas ng bahay. Bumukas ito at ang mga damit na ilang dekada na niyang iniingatan ay parang mga basahang iwinaksi sa putikan. Wala nang lugar para sa mga palamunin dito. Ang matinis na boses ni Marites, ang kanyang manugang, ay tila mas matalim pa sa kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ng Batangas. Nakatayo lang si Mang Aurelio sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang lamig ng hangin ay bumabalot sa kanyang payat na katawan, ngunit mas nanunuot ang ginaw na dulot ng mga salitang iyon. "Noel, anak," halos pabulong niyang sabi. Ang mga mata ay naghahanap ng awa mula sa kanyang kaisa-isang anak. Ngunit si Noel ay nakayuko lang, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang lalaking minsan niyang binuhat sa kanyang mga balikat ay siya na ngayong nagtataboy sa kanya. "Tay, pasensya na po," sabi ni Noel. Ang boses ay basag. "Kailangan na po naming, kailangan na." Hindi na nito tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Nakita ni Mang Aurelio ang lahat. Ang pag-iwas ng tingin ng anak. Ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Marites. Ang mga maleta nilang nakahanda sa isang sulok na tila sila ang aalis. Ngunit siya pala ang itinatapon. Ang bahay na ito. Ang bawat poste, bawat bintana, bawat isang pulgada ng sahig na kawayan. Lahat ay dumaan sa magaspang niyang mga palad. 30 taon. 30 taon ng pagpupuyat at pagtitipid para lang maitayo ang pangarap na ito para sa kanyang pamilya. Dito niya narinig ang unang iyak ni Noel. Dito rin niya huling niyakap ang kanyang asawa bago ito pumanaw. Ang bahay ay hindi lang bato at kahoy. Ito ang kanyang buhay. At ngayon, itinataboy siya mula sa sarili niyang buhay. "Pabigat ka na lang daw," dagdag pa ni Marites, walang anumang bahid ng pagsisisi. "Gastos sa gamot, gastos sa pagkain, hindi na namin kaya." Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Mang Aurelio. Tila natuyo na ang mga ito. Dahan-dahan, lumabas siya sa gitna ng ulan. Hindi niya pinulot ang mga damit na nagkalat. Sa halip, isang bagay lang ang kanyang dinampot mula sa putik. Isang maliit at kupas ng larawan ng kanyang asawa na kabalot sa plastik. Iyon lang ang tanging yaman na dadalhin niya. Nagsimula siyang maglakad palayo. Walang tiyak na patutunguhan. Bawat hakbang ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Hindi siya lumingon. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Ang kanyang mga damit ay basang-basa na at ang katawan niya ay nagsimula ng manginig sa sobrang lamig at gutom. Naglakad siya ng naglakad sa madilim na kalsada. Ang mga ilaw mula sa mga bahay na nadadaanan niya ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Bawat isa ay may pamilyang magkakasama sa init ng kanilang tahanan. Samantalang siya, isang basahan na itinapon sa gitna ng bagyo. Naramdaman niya ang unti-unting panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang paningin niya'y nagsimulang lumabo. Napahawak siya sa isang poste ng kuryente para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Bumagsak siya sa gilid ng kalsada. Ang huli niyang nakita ay isang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan na papalapit sa kanya. Kasunod nito, ang isang malakas na busina. At pagkatapos, kadiliman. Hindi man lang narinig ni Aling Rosa ang busina. Ang nakita lang niya ay ang matandang lalaki na bumagsak sa kalsada at ang rumaragasang ilaw ng van. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, kasabay ng biglaang paglakas ng kanyang mga binti. Wala siyang panahon para mag-isip. Binitawan niya ang sirang payong
na tanging proteksyon niya sa ulan at tumakbo ng buong bilis. Sa isang iglap, nahawakan niya ang basang-basang damit ng matanda at hinila ito palayo sa kalsada. Halos kasabay ng pagbagsak nila sa damuhan sa gilid ay ang pagharurot ng van na nagtalsik pa ng putik sa kanilang direksyon. Humihingal si Aling Rosa. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Niyugyug niya ang balikat ng matanda. "Tay! Tatay! Gising po!" Walang sagot. Ang mukha ni Mang Aurelio ay maputla at ang mga labi nito ay nangingitim na sa ginaw. Alam ni Aling Rosa na hindi sila maaaring manatili roon. Gamit ang natitirang lakas, inakay niya ang walang malay na matanda. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa hangin at ulan, patungo sa isang lugar na matagal nang iniwan ng mga tao. Ngunit para sa kanya ay isang kanlungan, ang abandonadong kapilya. Dahan-dahan niyang inihiga si Mang Aurelio sa isang mahabang bangkong kahoy malapit sa altar. Kumuha siya ng ilang malinis na basahan mula sa kanyang maliit na sisidlan at pinunasan ang mukha at buhok nito. Nagtirik siya ng ilang kandila at ang maliit na espasyo ay napuno ng mainit at kumikislap na liwanag. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay binasag lang ng patak ng ulan sa yero at ng mahinang pag-ungol ni Mang Aurelio. Nang imulat ni Mang Aurelio ang kanyang mga mata, ang una niyang naramdaman ay ang init. Isang makapal at medyo luma ng kumot ang nakabalot sa kanya. Ang amoy ng natutunaw na kandila at lumang kahoy ang pumuno sa hangin. Isang anino ang gumalaw sa kanyang tabi. "Gising na po pala kayo." Isang mahinahong boses ang nagsalita. Nakita niya ang isang babaeng sasa, edad 50. May mga guhit na ng pagod sa mukha, ngunit may ngiti sa mga mata na hindi kayang burahin ng hirap. Inabot nito sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. "Salamat sa Diyos at ligtas kayo," sabi pa ng babae. "Ako po si Rosa." Hindi agad nakapagsalita si Mang Aurelio. Tinanggap niya ang lugaw. Ang init mula sa mangkok ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Bawat subo ay tila nagbibigay buhay muli sa kanyang naninigas na katawan. Wala nang maraming tanong si Aling Rosa. Hindi niya inusisa kung saan ito galing o bakit ito nasa gitna ng kalsada. Ang tanging ginawa niya ay bigyan ito ng espasyo para huminga. Nang maubos ang lugaw, tumingin si Mang Aurelio sa paligid. Kahit luma at may mga bahaging sira na ang bubong, malinis ang kapilya. Sa gitna ng altar, nakatayo ang isang imahen ng mahal na birhen. Napayuko siya. Naalala niya ang kanyang asawa, si Elena. Deboto ito ng birhen. Ang huling habilin nito sa kanya ay, "Huwag mong pababayaan si Noel. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Luha. Ngayon lang siya umiyak. "Pasensya na, Elena," bulong niya sa hangin. "Nabigo ako." Ibinigay sa kanya ni Aling Rosa ang isang luma, ngunit malinis na damit pantulog. "Magpalit po muna kayo, tatay. Baka magkasakit kayo sa basa ninyong damit." Tumango si Mang Aurelio. Habang hinuhubad niya ang basang polo, may naramdaman siyang isang papel na nakatupi sa loob ng bulsa. Kinuha niya ito. Isang luma at halos matunaw ng tiket sa loto. Naalala niya. Ilang buwan na ang nakalipas, isinugal niya ang huling barya sa kanyang bulsa para sa tiket na ito. Ginamit niya ang mga numerong sagrado sa kanya, ang kaarawan ni Noel at ang araw ng kamatayan ni Elena. Isang paalala ng dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Natawa siya ng mapait. Isang basurang papel, gaya niya. Sa sahig, may nakalatag na mga lumang dyaryo para takpan ang mga butas. Dahil wala namang magawa, kinuha ni Mang Aurelio ang isang pahina para tingnan. Isa yung dyaryo mula pa noong nakaraang linggo. Tumingin siya sa maliit na section ng lotto results at doon, nakita niya ang mga numero. Ang unang numero, tugma. Ang pangalawa, tugma rin. Ang pangatlo, ang pang-apat, ang panglima,
Ang pang-anim, lahat. Jackpot prize, 50 million pesos. Hindi siya makahinga. Ang tiket sa kanyang kamay ay biglang parang nag-aapoy. Tiningnan niya ulit ang dyaryo, tapos ang tiket. Paulit-ulit. Hindi siya maaring magkamali. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi dahil sa ginaw. Ito na, ang sagot sa lahat ng problema. Ang perang makakapagpabago ng kanyang buhay, ng buhay ni Noel at Marites. Ngunit walang malang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Walang sigaw ng tagumpay. Sa halip, dahan-dahang napayuko si Mang Aurelio. Hawak ang nagkakahalaga ng 50 milyong pisong papel. At sa harap ng imahen ng birhen, humagulgol siya ng walang tunog. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa matinding kirot. Dahil sa isang tanong na sumaksak sa kanyang puso. Bakit ngayon pa? Kung kailan wala na akong kasama. Kinabukasan, maagang umalis si Mang Aurelio sa kapilya. Nagpaalam siya kay Aling Rosa na may aasikasuhin lang sa bayan. Dala ang tiket na nagkakahalaga ng 50 milyong piso na maingat na nakatupi sa loob ng isang maliit na plastik at itinago sa pinakaloob ng kanyang bulsa. Ang unang hinto niya ay hindi ang bangko, kundi ang isang ukay-ukay. Bumili siya ng pinakasimpleng pantalon, isang kupas na polo, at isang lumang sombrero. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Sa itsura niya, isa lang siyang ordinaryong magsasaka na naligaw sa syudad. Pagdating sa malaking bangko sa sentro, hinarang siya agad ng gwardiya. "Tay, saan po ang punta natin?" Tanong ng gwardiya. Ang tingin ay mula ulo hanggang paa, na may halong pagdududa. Bawal po mamalimos dito sa loob. Isang ngiting mapait ang gumuhit sa mga labi ni Mang Aurelio. Kahapon lang, ang salitang palamunin, ang sumira sa kanyang puso. Ngayon, mukha na siyang pulubi. Tila ito na ang bagong pagkatao niya. "Hindi ako mamalimos, iho," mahinahon niyang sagot. "May kailangan lang akong kausapin." Hindi pa rin kumbinsido ang gwardiya, pero dahil sa pagiging magalang ng matanda, itinuro na lang nito ang information desk. Ang babae sa desk ay ganoon din ang reaksyon. Ngunit nang ilabas ni Mang Aurelio ang tiket at ang dyaryo, biglang nagbago ang lahat. Ang kaninang pagtataka sa mga mata ng babae ay napalitan ng pagkagulat. Mabilis itong tumawag sa telepono. Ilang sandali lang, isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Ang manager. "Good morning po, sir." Bati ng manager, nakangiti ng malapad, na tila hindi napapansin ang suot ng matanda. "Please come this way." Dinala siya sa isang malamig at pribadong opisina. Inalok siya ng kape, ng tubig, ng kung ano-ano pa. Ang tatay ay naging sir. Ang pagdududa ay naging respeto. Napatunayan niya ang isang bagay sa araw na yon. Ang pera ay may kapangyarihang bumili ng paggalang, kahit na ito ay peke. Inasikaso ng bangko ang lahat. Dahil sa kalakihan ng halaga, ilang araw pa bago tuluyang mapasa kanya ang pera. Ngunit binigyan siya ng manager ng isang passbook na may paunang deposito at isang credit card. Hawak niya ang mga iyon na parang mga piraso ng plastik lang na walang halaga. Bumalik siya sa kapilya ng tahimik. Hindi niya ikinuwento kay Aling Rosa ang nangyari. Ayaw niyang magbago ang pakikitungo nito sa kanya. Gusto niya ang simpleng pag-aaruga nito na walang hinihintay na kapalit. Kinabukasan, sinimulan ni Mang Aurelio ang kanyang lihim na misyon. Habang abala si Aling Rosa sa pagtitinda ng gulay sa labas, kinuha ni Mang Aurelio ang kanyang mga alumang gamit sa pagkakarpintero. Sinimulan niyang ayusin ang mga sirang upuan ng kapilya. Pinalitan niya ang mga butas-butas na yero sa bubong. Gumawa siya ng maliliit na mesa at silya para sa mga batang kalye na madalas maglaro sa paligid. Ang tunog ng kanyang martilyo at lagari ay naging musika sa kapilya. Sa bawat pukpok, sa bawat hiwa ng kahoy, nararamdaman niyang bumabalik ang kanyang dignidad.
Hindi na siya isang pabigat. Siya ay isang karpintero. Ito ang kanyang alam. Ito ang kanyang buhay. Isang hapon, nakita niyang binibilang ni Aling Rosa ang kanyang kakarampot na kita. Mga barya lang, napabuntong hininga ito. Alam niyang sapat lang yon para sa kanilang pagkain sa araw na yon. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Aling Rosa, dahan-dahang nagtungo si Mang Aurelio sa kanilang maliit na lutuan. Binuksan niya ang lalagyanan ng bigas. Sa ilalim ng bigas, maingat niyang inilagay ang isang sobre na may lamang 10,000 piso. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang higaan na parang walang nangyari. Kinabukasan, narinig niya ang sigaw ni Aling Rosa. Naku, may himala. Salamat sa mahal na birhen. Nakita niya itong lumuhod sa harap ng altar. Umiiyak habang hawak ang sobre. Para sa kanya, iyon ay isang biyaya mula sa langit. Hindi na nagtanong si Mang Aurelio. Ngumiti lang siya sa kanyang sarili. Ang kasiyahang nakikita niya sa mukha ng babae ay higit pa sa 50 milyong piso. Sa mga sumunod na araw, naging abala siya. Lihim siyang nag-order ng mga bagong libro at gamit sa eskwela para sa mga bata. Ipinadaan niya ito sa isang delivery service at ipinakiusap na sabihing galing ito sa isang anonymous donor. Nagpagawa siya ng malinis na palikuran para sa kapilya. Isang beses, habang pauwi mula sa hardware store, napadaan siya sa tapat ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Mula sa malayo natanaw niya sina Noel at Marites. Nagtatalo sila sa labas ng gate. May isang lalaking malaki ang katawan na kausap nila. Galit na galit. Isang maniningil. Nakita niya ang takot at kahihiyan sa mukha ni Noel. Nakita niya ang galit at pagwawala ni Marites. Ang anak niya ay walang magawa. Yumuko lang ng yumuko habang sinisigawan ng lalaki. Hindi galit ang naramdaman ni Mang Aurelio, kundi awa. Isang malalim na awa para sa kanyang anak na naligaw ng landas. Gusto niya itong lapitan, yakapin, at sabihing, "Ako na ang bahala." Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pera ang kailangan ni Noel. Ang kailangan niya ay isang leksyon. Malungkot siyang tumalikod at naglakad palayo. Dumaan siya sa palengke para bumili ng ilang laruan para sa mga bata. Habang namimili ng maliliit na kotse-kotsehan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Hoy! Matandang walang utang na loob." Si Marites. Papalapit ito. Ang mukha ay puno ng galit. Tila handa na itong gumawa ng eksena sa gitna ng palengke. "Anong ginagawa mo dito? Nagpapakaligaya ka habang kami nagdudusa? Wala ka talagang kwent." Hindi natapos ni Marites ang kanyang sasabihin. Dahil sa sandaling iyon, kinuha ni Mang Aurelio ang bayad para sa mga laruan. Mula sa kanyang bulsa, hindi barya ang kanyang inilabas, kundi isang makapal na rolyo ng tig-1,000 piso. Napatigil si Marites. Ang mga mata niya ay nanlaki. Nakatitig sa perang hawak ng biyanan. Ang bibig niya ay bahagyang nakabuka. Ang mga masasakit na salita na handa na niyang isigaw ay biglang naglaho sa hangin. Nawala ang galit sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Pagkagulat at kasakiman. Parang kidlat na tumama kay Marites ang nakita niya. Ang perang yon. Hindi niya yun guni-guni lang. Isang rolyo. Mas makapal pa sa perang huli niyang nahawakan. At basta lang yun kinuha ng matanda mula sa bulsa na parang mga tuyong dahon lang. Binayaran ni Mang Aurelio ang tindera, kinuha ang supot ng mga laruan, at naglakad palayo na parang hindi man lang siya napansin. Walang sinabi, walang tingin, parang hangin lang siya. Naiwan si Marites na nakatayo roon, tulala. Ang init ng ulo niya ay biglang napalitan ng malamig na kaba. Saan galing ang perang yon? Magnanakaw ba ang matanda? Imposible. Duwag iyon. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala sa dami ng tao. Pagkatapos ay dali-dali siyang umuwi. Ang isip ay puno ng mga tanong. Naabutan niya si Noel sa sala, nakasabunot sa sariling buhok.
Ang maniningil ay nakaalis na, pero nag-iwan ito ng banta. 1 linggo. Kung wala pa ang pera, itong bahay ninyo ang kukunin ko. Noel, sigaw ni Marites, nakita ko ang tatay mo. Wala akong pakialam sa matandang yon, sagot ni Noel, puno ng pait. Dahil sa kanya, lalo tayong minamalas. Makinig ka muna, giit ni Marites, hinawakan ng braso ng asawa. May pera siya, maraming pera. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagbili ng laruan, ang makapal na rolyo ng pera, ang kalmadong itsura ng matanda. Nangunot ang noo ni Noel. Baka naman nanalo lang sa dueting. Huwag ka ngang umasa. Hindi, Noel. Iba. Iba ang pakiramdam ko dito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marites. Pumasok siya sa dati kwarto ng kanyang biyenan. Ang kwarto na ginawa na nilang bodega ng mga lumang gamit. Hinalughog niya ang lahat. Binuksan niya ang mga aparador. Tiningnan sa ilalim ng kama. Nagbabaka sakali siyang may naiwang kahit anong pahiwatig. Sa ilalim ng isang lumang papag, may nakita siyang isang kahon ng sapatos. Puno ito ng mga lumang resibo, mga sulat mula sa SSS, at mga lumang tiket sa loto. May isang piraso ng papel doon na nakalista ang mga paboritong numero ni Mang Aurelio. Paulit-ulit. May kasamang petsa, kaarawan ni Noel, araw ng kamatayan ni Elena. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Marites. Isang ideyang napaka-imposible pero paano kung kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na hinanap ang mga nakaraang resulta ng loto. Inisa-isa niya ang mga petsa. Ang puso niya ay nagsimulang bumilis at doon, nakita niya, isang resulta mula sa nakaraang linggo. Ang mga numero, tumugma lahat. Jackpot prize, 50 million pesos. Nabitawan ni Marites ang cellphone. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. 50 milyon. Hindi lang pambayad sa utang. Hindi lang pambili ng bagong kotse o alahas. Iyon ay isang bagong buhay. Buhay na matagal na niyang pinapangarap. Noel! Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Halika dito. Dali. Ipinakita niya kay Noel ang lahat. Ang tiket, ang resulta sa internet. Sa una, hindi makapaniwala si Noel, pero habang tinititigan niya ang mga numero, unti-unti itong nag-sink in. Ang tatay niya, ang matandang itinaboy nila, isa na ngayong milyonaryo. Kaya pala, bulong ni Noel, kaya pala ganoon na lang siya umalis. Pero iba ang nasa isip ni Marites, hindi pagsisisi, kundi pagkalkula. At ipinambibili lang niya ng laruan. Sabi niya, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ibinibigay sa ibang tao ang pera na dapat ay para sa atin? Para sa nag-iisa niyang anak? Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na nangangailangan ng pinakamagaling na pag-arte ng kanilang buhay. Noel, kailangan nating makuha ang tatay mo pabalik. Sabi niya, ang tono ay biglang naging malambing. Hinawakan niya ang pisngi ng asawa. Nagkamali tayo. Inamin ko. Masyado tayong nagpadala sa problema. Pero pamilya pa rin tayo. Dugo pa rin niya ang nananalaytay sa'yo. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Noel. Kailangan niya itong kumbinsihin. Isipin mo, sabi pa niya. Pinatawad nga tayo ng Diyos. Ang sarili pa kaya nating ama? Puntahan niyo natin siya. Magpakumbaba tayo. Humingi tayo ng tawad. Bumili sila ng pinakamalaking basket ng prutas sa palengke. Nagsuot sila ng kanilang pinakasimpleng damit. Nagpractice sila ng kanilang sasabihin. Si Marites ang direktor at si Noel ang bida. Kinagabihan, narating nila ang abandonadong kapilya. Mula sa labas, tanaw nila ang anino ni Mang Aurelio na nag-aayos ng isang upuan, habang isang babae naman ang nagwawalis. Sino yang babaeng yan? Tanong ni Marites, may bahid ng selos. Siya siguro ang pinagkakagastusan ng matanda.
Hayaan mo na, sabi ni Noel, kinakabahan. Huminga sila ng malalim. Isinuot nila ang kanilang maskara ng pagsisisi. Sabay silang lumakad patungo sa pintuan ng kapilya at doon, sa harap ni Mang Aurelio na natigilan sa pagmartilyo, ginawa nila ang unang eksena ng kanilang dula. Lumuhod si Noel, sumunod si Marites. Ang mga pekeng luha ay nagsimulang dumaloy. Tatay, sabi ni Noel, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po kami, nagkamali kami. Sumunod si Marites. Ang mukha ay ibinaon sa kanyang mga palad. Hindi po namin sinasadya, Tay. Bumalik na po kayo sa bahay. Nagmamakaawa po kami. Please, Tatay, umuwi na po kayo. Ang tunog ng martilyo na hawak ni Mang Aurelio ay biglang tumigil. Nakatitig siya sa 2 taong nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang anak, ang kanyang manugang, umiiyak, humihingi ng tawad. Ito dapat ang eksenang pinapangarap niya sa loob ng maraming gabi. Ang pagbabalik, ang pagsisisi. Pero habang pinagmamasdan niya sila, walang tuwa siyang naramdaman. Tanging isang malalim na bigat sa dibdib. Ang kanilang mga luha ay tila masyadong perpekto. Ang kanilang mga salita ay parang saulado mula sa isang script. Ang basket ng prutas ay isang palamuti na hindi bumagay sa kanilang dula. Nakita niya ang paggalaw sa gilid ng kanyang mata. Si Aling Rosa na nanonood mula sa malayo, ang mukha ay puno ng pagtataka at awa para sa pamilyang tila nagkakasundo muli. Hindi nito alam ang buong kwento. Hindi nito nakikita ang mga bitak sa maskara. Pero si Mang Aurelio, kitang-kita niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang martilyo. Lumapit siya sa kanila, ngunit hindi para tulungan silang tumayo. Tumigil siya sa kanilang harapan, ang kanyang mga mata ay malumanay, ngunit mapanuri. Kung sakali, nagsimula siyang magsalita, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Kung sakaling ako pa rin yung dati, yung matandang itinaboy ninyo sa gitna ng ulan, yung matandang walang-wala, susunduin niyo pa rin ba ako? Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, tila isang kumpas, sabay silang tumugon. Opo, tatay? Mabilis na sabi ni Noel. Kahit kailan po, tatay ka namin. Oo naman po, itay. Segunda ni Marites, mas malakas pa ang pag-iyak. Kahit magkamot kami ng basura, isasama ka namin. Pamilya tayo. Sumumpa sila. Nangako sila. At sa bawat salita, lalong nararamdaman ni Mang Aurelio ang lamig. Hindi siya umimik. Sa halip lumingon siya kay Aling Rosa. Rosa, pwede bang maghanda ka ng kaunting hapunan para sa mga bisita ko? Agad namang kumilos si Aling Rosa. Masaya na maging bahagi ng pagkakasundo. Ang hapunan na yon ang pinakamatagal at pinakatahimik na hapunan sa buhay ni Mang Aurelio. Umupo sila sa maliit na mesang ginawa niya mismo. Si Aling Rosa ang nagsandok ng kanin at ulam. Simpleng sardinas na may miswa. Si Noel ay nakayuko lang, hindi makatingin ng diretsyo. Si Marites naman ay pilit ng ngumingiti. Pero ang mga mata nito ay malikot. Tila sinusuri ang bawat sulok ng kapilya. Naghahanap ng kahit anong senyales ng kayamanan. Masarap po ang luto ninyo, Aling Rosa. Sabi ni Marites, binabasag ang katahimikan. Pero tay, hindi po kayo dapat dito. Maraming lamok. Mahirap ang buhay. Hindi sumagot si Mang Aurelio. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Ang iniisip po namin ni Noel, patuloy ni Marites, hindi na makapaghintay. Ayusin ang kinabukasan. Kung may kaunti po kayong naitabi, pwede nating palaguin. Magtayo tayo ng negosyo para hindi na tayo maghirap. Doon na nagsalita si Mang Aurelio. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Tiningnan niya si Marites. Pagkatapos ay si Noel. Wala na ang pera. Simple lang ang pagkakasabi niya. Walang emosyon, walang galit. Natigilan si Marites. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Ang perang napanalunan ko.
Paglilinaw ni Mang Aurelio habang nakatitig sa kanilang mga mata. Wala na. Ibinigay ko na lahat. Saan? Halos pasigaw na tanong ni Marites. Sa simbahan, kalmadong sagot ng matanda. Sa mga bahay ampunan, sa mga mas nangangailangan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang peking mamong ngiti sa mukha ni Marites ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng peking luha, ngayon ay nanlilisik sa galit na hindi na maitago. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ano? Isang malakas na kalabog ang sumunod. Itinulak ni Marites ang mesa ng buong lakas. Ang mga plato, baso at ang natirang pagkain ay nagsibagsakan sa sahig. Tumayo siya, nanginginig sa galit. Ang daliri ay nakaturo sa mukha ng matanda. Baliw ka na ba? 50 milyon! 50 milyon ibibigay mo lang sa mga hindi mo kaano-ano? Nakatayo lang si Noel. Parang napako sa kinatatayuan. Ang ingay ng nabasag na mga plato ay umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya. Kasing lakas ng kabog sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lahat. Ang pagwawala ni Marites. Ang gulat at takot sa mukha ni Aling Rosa. At ang kanyang ama, na nakatayo lang doon kalmado, tila inaasahan na ang pagsabog na ito. Para yun sa atin, sa pamilya mo. Patuloy na sigaw ni Marites. Ang boses ay parang punyal. Pero anong ginawa mo? Ipinamigay mo. Matanda kang wala ng pag-iisip. Marites, tama na. Pakiusap ni Noel. Hinawakan ang braso ng asawa, ngunit winaksilang siya nito. Huwag mo akong hawakan, Noel. Pati ba naman ikaw, hahayaan mo lang na lokohin tayo ng sarili mong ama? Biglang lumapit si Marites kay Mang Aurelio. Pilit niyang kinakapa ang mga bulsa nito. Nasaan ang passbook? Ang ATM? Imposibleng na ibigay mo na lahat. May tinatago ka. Doon na hindi nakatiis si Aling Rosa. Maliit lang siyang babae, pero ang tapang sa kanyang mga mata ay parang isang higante. Tigilan mo yan. Wala kang karapatang bastusin siya sa loob ng tahanan ng Diyos. Sinubukan niyang awatin si Marites, ngunit sa sobrang galit, malakas itong itinulak ni Marites. Huwag kang makialam dito, matandang hukluban. Bumagsak si Aling Rosa sa sahig. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng isang bangkong kahoy. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang eksenang iyon, ang pagbagsak ng isang inosenteng tao dahil sa kasakiman ng kanyang asawa. Parang may bumalik na alaala kay Noel, isang hapon, nung bata pa siya. Pinagtutulungan siya ng mga siga sa kanilang lugar. Umiiyak siya habang kinukuha ng mga ito ang baon niya. Biglang dumating ang kanyang ama. Walang salita. Hinarang lang nito ang mga bata. Isang matangkad na pader sa pagitan niya at ng panganib. Ang ama niyang pagod, galing sa trabaho, pero handang makipag-away para sa kanya. Ngayon, ang ama niya ay muling humarang, ngunit hindi para sa kanya. Mabilis na lumapit si Mang Aurelio kay Aling Rosa. Tinulungan itong makatayo. Pagkatapos ay humarap siya kina Noel at Marites. Ang katawan niya ay nagsisilbing panangga para sa babaeng nasaktan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Noel ang galit sa mga mata ng kanyang ama. Isang malamig at tahimik na galit na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Tama na, sabi ni Mang Aurelio. Ang boses ay mababa at may bigat. Ang pera, nandito pa. Natigilan si Marites. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pananabik. Pero, dagdag ng matanda, habang nakatitig ng diretso sa kanila, kahit isang kusing, hindi kayo karapat-dapat. Kasabay ng mga salitang iyon, isang malakas na tunog ng motorsiklo ang narinig sa labas. At pagkatapos, malalakas na yabag. Pumasok sa kapilya ang 3 lalaking nakakatakot ang itsura. Ang isa ay may peklet sa mukha. Ang isa naman ay puno ng tattoo. Ito ang mga taong pinagkakautangan nila. Ang mukha ni Noel ay namutla. Ayan na pala kayo.
sabi ni Marites. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Inaasahan niyang darating ang mga ito. Ito ang kanyang alas. Ang plano niya ay gamitin ang mga ito para persahin ang matanda na maglabas ng pera. Ngunit ang plano niya ay bumaliktad. Nasaan ang bayad niyo? Tanong ng lalaking may peklat. Ang tingin ay diretso kay Noel. Tapos na ang palugit. Siya! Turo ni Marites kay Mang Aurelio. Siya ang magbabayad. May pera yan. Pero hindi pinansin ng mga lalaki si Mang Aurelio. Lumapit sila kay Noel. Hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso ni Noel. Ang leader naman ay naglabas ng isang maliit, ngunit matalim na patalim. 5 milyon, sabi ng leader. Idinikit ang malamig na bakal sa leeg ni Noel. Kung wala kayong pera, baka itong asawa mo na lang ang magtrabaho para sa amin. O baka naman, gusto mong mabawasan ng daliri? Ang tapang ni Marites ay biglang naglaho na parang bula. Ang kaninang pagiging maton ay napalitan ng purong takot. Nagtago siya sa likuran ni Mang Aurelio. Ang parehong taong ilang minuto lang ang nakalipas ay tinawag niyang baliw at inutil. Nanginginig ang buong katawan ni Noel. Ito na ang katapusan. Ang bunga ng kanilang kasakiman. At sa gitna ng kaguluhang iyon, tanging ang kanyang ama lang ang nanatiling kalmado. Nakatingin sa kanya, hindi galit, hindi nanunumbat, awa. Yun ang nakita niya sa mga mata nito. Awa para sa isang anak na nawala. Hindi natinag si Mang Aurelio sa banta ng patalim. Tiningnan niya ang leader ng grupo, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong kagaya rin niya na ginagawa lang ang kailangan para mabuhay. Ako ang ama niya, sabi ni Mang Aurelio. Ang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad na pumuno sa buong kapilya. Ako ang haharap sa inyo. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ng lalaking may peklat. At anong gagawin mo, Tay? Aalayan kami ng dasal? Hindi sumagot si Mang Aurelio. Sa halip, lumingon siya sa madilim na pasilyo sa gilid ng kapilya. Kailangan ko ng tulong ninyo, mga kaibigan. Mula sa dilim, lumabas ang 4 na lalaki. Hindi sila mga pulis, hindi rin sila mga security guard. Sila ang mga estibador, mga trooper ng tricycle, at mga construction worker mula sa kalapit na komunidad. Sila ang mga taong tinulungan ni Mang Aurelio sa mga nakaraang linggo. Ang nabigyan ng gamot para sa anak, ang natulungan sa pagpapagawa ng bubong, ang nabigyan ng bigas ng walang-wala. Hawak nila ang kanilang mga gamit sa trabaho, mga tubo, mga 2x2, mga tire iron. Hindi sila mukhang sanggano, pero ang determinasyon sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang sandata. Natigilan ang grupo ng mga maniningil. Hindi nila inaasahan na ang isang matandang mukhang pulubi ay may ganitong klasing mga kakampi. Bitawan ninyo ang anak ko, utos ni Mang Aurelio. Nag-alinlangan ng leader. Tiningnan niya ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay ang mga bagong dating. Mas marami sila, mas mukhang desidido. Sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Dahan-dahang inalis ng leader ang patalim sa leeg ni Noel at itinulak ito papalapit sa kanyang ama. Hindi pa tayo tapos, banta ng leader bago sila mabilis na umalis. Nang makaalis ang mga ito, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Si Noel ay nakatayo sa harap ng kanyang ama, nanginginig, hindi makapagsalita, puno ng hiya. Si Marites ay nakasandal sa pader, maputla at hindi makapaniwala sa nangyari. Lumapit si Mang Aurelio sa kanila. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Mula roon, kumuha siya ng isang tseke. Ito, sabi niya, iniabot ang tseke kay Noel. 5 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Akala niya nanalo na siya, ngunit nagkamali siya. Iyan ang bayad sa utang ninyo. Pagpapatuloy ni Mang Aurelio. Pero hindi iyan tulong. Bayad ko yan. Nangunot ang noo ni Noel. Bayad? Para saan, Tay? Bayad para sa bahay na itinayo ko. Ang tahanan na ipinagkait ninyo sa akin.
Isang malalim na sakit ang tumagos sa puso ni Noel. Mas masakit pa kaysa sa talim ng patalim. Ayoko nang makita ang bahay na yon, sabi ni Mang Aurelio. Ang boses ay puno ng pinal na desisyon. Kunin ninyo ang pera, ibigay ninyo sa pinagkakautangan ninyo, at pagkatapos, umalis na kayo sa bahay na yon. Wala na kayong karapatan doon. Pero tay, saan kami titira? Umiiyak na tanong ni Marites. Hindi ko na problema yon, sagot ng matanda. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng katigasan. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Panahon na para matuto rin kayo. At ano pong mangyayari sa bahay? Tanong ni Noel. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin si Mang Aurelio sa mga kaibigang tumulong sa kanya. Pagkatapos ay kay Aling Rosa na nakatayo sa isang tabi. Ang bahay na yon, sabi niya, ay gagawin kong isang foundation, isang lugar para sa mga batang ulila at mga matatandang inabandona. Isang tunay na tahanan, isang bagay na hindi ninyo kailanman naunawaan ang halaga. Pagkasabi noon, tumalikod si Marites. Wala nang luha. Tanging galit at pagkatalo. Lumabas siya ng kapilya nang walang paalam. Alam niyang tapos na ang laro. Wala na siyang mapapala. Naiwan si Noel. Hindi siya umalis. Sa halip, dahan-ahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari. Wala nang plano. Tanging purong pagsisisi. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ng kanyang ama. Ang mukha niya ay basang-basa na sa luha. Tatay, patawad po. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ang katawan ay nanginginig sa paghagulgol. Patawarin niyo po ako, tatay. Patawad. Hindi siya pinatayo ni Mang Aurelio. Hinayaan niya lang itong umiyak. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng sakit, lahat ng kasalanan. Ito ang tunay na paghuhugas, hindi gamit ang pera, kundi gamit ang luha ng isang anak na sa wakas ay natutong magsisi. Isang taon na ang lumipas. Ang abandonadong kapilya ay hindi na abandonado. Ang mga butas sa bubong ay napalitan na ng bagong yero. Ang mga pader ay napinturahan na ng puti. Ang mga upuan ay buo at matibay. At sa labas, isang maliit ngunit masaganang hardin ng mga gulay ang yumayabong sa ilalim ng araw. Nakatayo si Mang Aurelio sa may hardin. Dinidiligan ang mga tanim na kamatis. Ang kanyang buhok ay mas pumuti na, ngunit ang mga guhit sa kanyang mukha ay tila nabawasan. May kapayapaan sa kanyang mga mata na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Si Aling Rosa ay nasa tabi niya, nag-aani ng talong. Ang dati nitong maliit na pwesto sa palengke ay isa na ngayong disenteng tindahan na nagbebenta ng mga gulay na sila mismo ang nagtanim. Isang anino ang tumakip sa kanila. Tay! Aling Rosa! Lumingon si Mang Aurelio. Si Noel! Iba na ang itsura nito. Ang balat niya ay mas maitim, sunog sa araw. Ang mga braso niya ay mas matipuno. Ang mga damit niya ay simple, isang t-shirt na may mantsa ng semento at pantalong maong. Wala na ang ere ng kayabangan. Napalitan ito ng kapaguran at kapakumbabaan. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang supot ng dalandan. Para po sa inyo, sabi niya, iniabot ang supot kay Mang Aurelio. Tinanggap ito ng matanda. Tiningnan niya ang mga dalandan. Hindi ito ang pinakamalalaki o pinakamakikinang na prutas. Pero para sa kanya, mas mabigat pa ito sa ginto. Salamat anak, sabi ni Mang Aurelio. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo sila sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Ikinuwento ni Noel ang buhay niya. Hiwalay na sila ni Marites. Umalis ito papuntang Maynila para makipagsapalaran. Siya naman namasukan bilang isang construction worker. Nakatira siya sa isang maliit na kwarto na inuupahan. Mahirap. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay meron siyang halaga. Natutunan ko pong pahalagahan ang bawat sentimo, tay. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso.
Natutunan ko pong yung pagod pala, pag pinaghirapan, mas sarap sa pakiramdam. Hindi nagsalita si Mang Aurelio. Nakikinig lang siya. Ang bahay po pala, sabi ni Noel. Tumingin sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang bahay na bato. Nakikita ko po, pag dumadaan, ang dami na pong mga bata. Ang saya-saya nila. Aurelio Rosa Foundation, sabi ni Mang Aurelio. Isinunod ko sa pangalan ng nanay mo at sa pangalan ng tumulong sa akin. Napangiti si Aling Rosa mula sa di kalayuan. Tumayo si Mang Aurelio. Halika anak, may ipapakita ako sa'yo. Pumasok sila sa loob ng kapilya. Binuksan ni Mang Aurelio ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng altar. Mula roon, kinuha niya ang isang passbook. Iniabot niya ito kay Noel. Nang buksan ito ni Noel, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakapangalan sa kanya. At ang balanse? 40 milyon. Pero tay, akala ko po, hindi ko ipinamigay ang lahat. Paliwanag ni Mang Aurelio. Nagtayo ako ng foundation. Nagtabi ako para kay Rosa. At ang natitira, para sa'yo. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Noel. Ibinabalik niya ang passbook. Hindi ko po yan matatanggap, tay. Hindi ko po yan deserve. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Mang Aurelio ang kamay ng kanyang anak. Isang hawak na mahigpit at puno ng pagmamahal. Hindi mo pa yan makukuha, sabi niya. Isa yang trust fund. Makukuha mo lang yan pagkatapos ng 5 taon. Sa isang kondisyon. Ano po yun, Stay? Na sa loob ng 5 taon na yon, patuloy kang mamumuhay ng marangal. Patuloy mong patutunayan na natuto ka na sa iyong mga pagkakamali. Na mas mahalaga ang pawis kaysa sa pera. Na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa anumang kayamanan. Humagulgol si Noel, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tiwala. Ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng amang minsan niyang tinalikuran. Niyakap niya ang kanyang ama. Isang yakap na matagal niyang ipinagkait. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng patawad at salamat na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Kinagabihan, sa maliit na mesang ginawa ni Mang Aurelio, 3 silang nagsalo-salo sa hapunan. Si Mang Aurelio, si Aling Rosa, at si Noel. Ang ulam nila ay simpleng pritong isda at ang mga talong na inani ni Rosa. Pero sa gitna ng mesa, naroon ang mga dalandan na dala ni Noel na parang mga gintong paalala ng isang bagong simula. Walang 50 milyon sa mesang iyon. Ngunit ang naroon ay higit pa sa anumang halaga. Isang pamilyang muling nabuo. Isang ama na natutong magpatawad ng may karunungan. At isang anak na natutong ang tunay na yaman ay hindi pala nakikita sa bangko. Ito ay nasa hapagkainan. Nasa pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. At nasa pag-asang laging may bukas para magbago.